Sa nakaraang episode, nagkaroon ng isang dilema ang isang syudad na kung saan tinangay ang napakalakas na Mecha UD arm sa isang mahigpit na pasilidad, na alarma ang lahat ng guard dahil malaki ang chance na ang Mecha UD na ito ay magagamit sa karahasan at kasamaan. Subalit sa di inaasahan, isang ordinaryong lalaki ang nakakuha nito at nagkaroon sila ng fuse sa mismong mecha at ang problema ay hindi na pwedeng matanggal ang mismong mecha. Dala na rin sa nanghihina ito kapag napapalayo sa lalaki at dahil sa pangyayari, target na ang lalaki ngayon ng mga kalaban na gustong maagaw ang mismong mecha arm. At sa pagpapatuloy, habang natutulog si Hikaru ay nagsagawa sila ng ilang pagsusuri upang masukat ang mga antas ng Arbitrium sa kanyang katawan. Ang Arbitrium ay isang enerhiya na nalikha ng isip ng tao at kinakailangan bilang gasolina ng lahat ng Mecha UD. Ngunit nang inilagay sa graph ang mga antas ng Arbitrium ni Hikaru ay ganito ang itsura ng mga ito, at ito naman ang karaniwang antas ng isang gumagamit ng Mecha UD. Kung hindi pa malinaw ay halos isang kabiguan si Hikaru pagdating sa paggamit ng Mecha UD, hindi na ito maipagkaila at sumang-ayon si Alice na si Hikaru nga ang gumising kay Elma subalit siya rin ang dahilan kung bakit si Elma ay nakakabit sa isang jacket, at hindi pa niya magamit ang kapangyarihan ni Elma. Wala silang ibang pagpipilian kundi iwan muna si Elma sa kanyang pangangalaga, pero nilinaw niya na hindi siya maaaring kumilos ng mag-isa sa anumang sitwasyon at dahil hindi niya kayang pangasiwaan ang sarili niya, sinubukan ni Elma na ipagtanggol si Hikaru at itinuro na si Hikaru ang tanging dahilan kung bakit hindi siya nahuli ni Kagami. Ngunit kahit na totoo ito, iginiit ni Ken na isang katotohanan pa rin na wala sa kanya ang kapangyarihan para magamit si Elma kaya't nagiging sagabal siya. Biglang sumisingit si Aki at sinabi niyang naniniwala siyang kaya ni Hikaru na mapalabas ang buong potensyal ni Elma. Pagkatapos ng lahat ay nagawa niyang gamitin ang kapangyarihan ni Elma nang una silang magkita, kaya sigurado siyang lalakas pa si Hikaru sa kaunting pagsasanay at sa ngayon, ang pagsasanay na ito ay binubuo ng paggawa ng push-ups ni Elma sa bubong ng paaralan at kahit na natutuwa si Hikaru na inalok ni Aki na masanay siya, hindi siya sigurado kung gaano kaepektibo ito dahil si Alma lang ang gumagalaw habang si Hikaru ay nakaupo lang. Sinabi ni Aki na ang pagsasanay ng Arbitrium ay tungkol sa espirito kaya't kailangan lang niyang pasiglahin ang kanyang sarili ng husto para lumakas at ayos lang naman iyon, ngunit hindi pa rin ito ipinaliwanag kung paano makatutulong ang ehersisyo sa pagpapataas ng kanyang Arbitrium, kaya pinili niyang sumabay na lang muna. Ilang sandali pa ay nakatanggap ng tawag si Aki mula sa ARMS at sinabing kailangan niyang bumalik sa HQ, kaya pinutol niya ang pagsasanay ni Hikaru at Alma at dinala sila pabalik at maraming mga kamakailang insidente kung saan sapilitang inaalis ang mga Mecha UD mula sa kanilang mga gumagamit, at ang taong ito ang pangatlong biktima ngayong linggo. Naniniwala si Alice na ito ay gawa ng bagong Kami agent kaya't ang kanyang pangunahing prioridad ay mabawi agad ang mga ninakaw na Mecha UD bago mahuli ang lahat. Hindi naintindihan ni Alma kung ano ang ibig sabihin at huli na kaya't ipinaliwanag ni Dex na kung ang Mecha UD ng isang tao ay sapilitang tinanggal mula sa kanyang katawan, mamamatay ang taong iyon sa loob ng ilang araw. Hindi pa ganap na nalalaman ang dahilan subalit naniniwala sila na maaaring ito ay dahil sa pagtagas ng Arbitrium mula sa fusion point, na nagiging sanhi ng unti-unting paghina ng tao hanggang sa tuluyan silang mamatay at marami pa ang hindi nalalaman tungkol sa Arbitrium, ngunit alam nila na may malalim itong epekto sa biological system ng tao. Halimbawa ang sinumang nagsasanib sa isang Mecha UD ay nakakakuha ng pambihirang pisikal na kakayahan at bagaman sa kaso ni Hikaru, dahil hindi nakasanib si Elma sa kanyang katawan ay nananatili siyang isang ordinaryong tao. Napansin niya ang ilang mga marka sa mga braso ng biktima at agad niyang nalaman na ang gumawa nito ay gumagamit ng worm-type mecha. Alam na ni Alice kung saan papunta ang usapan kaya't pinaalalahanan niya si Aki na ang trabaho niya ngayon ay protektahan si Alma sa lahat ng pagkakataon, kaya ayaw niyang makialam si Aki sa kasong ito na kahit na may personal siyang dahilan. Pagkatapos umalis ni Alice ay binaliwala ni Aki ang lahat ng sinabi niya at sinabing may nais siyang imbestigahan para sa personal na dahilan, ngunit dahil kailangan niyang bantayan si Hikaru ay isasama niya ito at samantala sa Kagami Group ay abala sila sa paghahanap ng kinaroroonan ni Jun, at ito ang nakababatang kapatid ni Kagami. Ayon sa kanila ay ninakaw ni Jun ang isang experimental na artificial Mecha UD at nawala ito ngunit walang nakakaalam kung ano ang balak niyang gawin dito. Iminungkahi ng pinuno ng 3rd Division na siya ang gagawa ng trabaho.
Subalit ang 3rd Division ang mga taong hinayaang makatakas si Alma noong nakaraang pagkakataon kaya't sa pagkakataong ito ang White Ravens ang inatasan na gawin ang trabaho. Sa ibang lugar si Hikaru ay kasama ni Aki hanggang gabi at napagtanto na niya na iniimbestigahan ni Aki ang kasong iyon kahit na sinabi ni Alice na huwag. Iniisip ni Hikaru kung tama lang bang mag-isa silang nasa labas at tumangging sumagot si Aki kaso ilang sandali lang ay nakarinig sila ng tunog ng mga busina malapit sa kanila. Sa kabila ng mga container ay makikita ang White Ravens na naghahanap sa nakababatang kapatid ni Kagami. Inutusan ni Amada ang leader ng grupo at ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang paghahanap. Biglang lumapit sina Aki at Hikaru at hindi iniisip ni Hikaru na magandang ideya ang makipag-ugnayan sa mga tao mula sa Kagami Group. Ngunit sinabi ni Aki na magiging maayos ang lahat basta manatili siyang malapit sa kanya at itago si Elma. Tinanong ni Aki si Amada kung may alam ito tungkol sa isang worm-type mecha UD wielder at sa una, inisip nilang isa lang siyang ordinaryong babae ngunit nang mabanggit niya ang mecha UD ay biglang naging mapanganib ang grupo ni Amada, dahil hindi nila pwedeng hayaang malaman ng publiko ang tungkol sa mecha. Nagmamadali silang plano niya siya na hulihin kaya napilitang lumaban si Aki at tinawag niya sina Sinus at Dex para tumulong. Nagulat si Amada nang malaman niyang isa ring mecha wielder si Aki kaso dahil mas malalakas sila, hinutusan niya ang White Ravens na muling magtipon at umatake. Samantala napatalsik si Hikaru mula sa gulo at habang sinusubukan niyang bumangon, napansin niya ang isang batang may inhaler na nagtatago sa isang sulok at sinabi niya sa bata na delikado sa lugar na iyon at tinanong kung ayos lang siya, ngunit hindi sumagot ang bata at tumakbo. Hindi alam ni Hikaru ang tungkol sa bata pero nag-alala siya kaya napagpasyahan niyang sundan ito. Iniwan si Aki na humarap sa White Ravens at nakita ni Amada ang nangyari kaya't ang kanyang mecha UD ay nag-transform bilang bisikleta, sumakay siya upang habulin ang bata. Kasabay nito ang ilang miyembro ng White Ravens ang nakahabol kay Hikaru at sa bata kaya't pumagitna si Hikaru upang protektahan ang bata. Handang-handa na ang mga tauhan ng White Raven na bugbugin si Hikaru kung kinakailangan para lang makuha ang bata. Ngunit bago siya matamaan ay lumabas si Alma at hinarang ang suntok at biglang napansin nila si Amada at ang kanyang mecha UD na bisikleta na papunta diretso sa kanila. Nang lumingon si Hikaru para sabihan ang bata na tumakbo at napagtanto niyang nawala na ito at nakatakas ang orihinal na target ni Amada. Kaso ngayong nakita na niya si Elma ay binago niya ang plano at tinarget ito. Alam ni Alma na sila ni Hikaru ang target kaya't sinubukan niyang dalhin si Hikaru papalayo sa panganib. Gayunpaman pagdating sa bilis ay wala siyang laban sa isang motorsiklo kaya't mabilis silang nahabol ni Amada at nahuli si Elma. Ipinagmamalaki ni Amada ang sarili niya dahil sa pagkakakuha ng trigger arm. Bigla na lang lumitaw si Aki at binagsak si Amada mula sa kanyang bisikleta. Sinimulan niyang tanungin si Amada at si Joe tungkol sa isang worm-type mecha UD wielder at di gusto na masira ng container ang dalawa kaya't pumayag silang makipagtulungan, ngunit wala talaga silang alam tungkol sa isang worm-type wielder. Dahil dito ay binitiwan sila ni Aki at pinakawalan, bagamat nabigo si Aki na makakuha ng anumang impormasyon ay nainis din siya kay Hikaru dahil tumakbo ito ng mag-isa. Sinubukan ni Hikaru na ipaliwanag na nakita niya ang batang hinahabol kaya gusto niyang tulungan. Ngunit ayaw ni Aki makinig sa mga paliwanag niya. Halos nakuha si Elma dahil sa kapabayaan ni Hikaru at bagaman nais ni Aki na maniwala kay Hikaru, sinabi niya na wala pa rin itong kapangyarihan para kumilos ng mag-isa at habang nangyayari ito, pinapanood ng bata mula sa mga bubungan at tila may interes din siya kay Alma, kaya naghihintay siya ng tamang oras para umatake. Samantala nagagalit si Hikaru kay Aki dahil siya ang nagdala sa kanya doon laban sa kanyang kagustuhan, kaya kung may dapat sisihin ito ay si Aki at hindi pa nga siya nag-abalang ipaliwanag kung ano ang ginagawa nila roon, kaya bakit nga ba siya magtitiwala ng bulag sa mga utos ni Aki. Sa katunayan ay wala siyang dahilan para makinig pa kay Aki kaya sinabi niyang uuwi na siya. Tinanong ni Sinus at Dex si Aki kung okay lang ba na hayaang umalis si Hikaru ng mag-isa. Ngunit nagagalit pa rin si Aki kaya sinabi niyang wala siyang pakialam sa mangyayari dito. Habang naglalakad palayo si Hikaru at sinubukan ni Alma na kumbansihin siyang humingi ng paumanhin kay Aki dahil siya ang nagpoprotekta sa kanila, ngunit tumanggi si Hikaru at natutuwa si Jun dahil nag-aaway si Hikaru at ang kanyang bodyguard, na mas nagpapadali sa kanyang plano na nakawin si Elma. Gayunpaman bago pa niya ito magawa ay pinigilan siya ni Aki na pakiramdam pa rin ay tungkulin niyang protektahan sina Hikaru at Elma,
Umasa si Jun na hindi na niya kailangang harapin si Aki ngunit wala na siyang magawa kaya inilabas niya ang kanyang mecha. Galit na galit si Aki nang makita niyang worm type ito kaya't inisip niyang si Jun ang taong hinahanap niya. Gayunpaman matapos silang unang magbanggaan ay napansin ni Dex na hindi si Jun ang taong hinahanap ni Aki, ngunit ang saglit na pagka-distract ni Aki ay nagbigay kay Jun ng sapat na oras para palibutan siya at sa isang sitwasyon na maaaring magdulot ng malaking problema kay Aki at samantala, naglalakad si Hikaru at nag-iisip tungkol sa kanyang argumento kay Aki nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula sa kanya. Sinabi ni Alma na dapat humingi na siya ng tawad sa pagsigaw kay Aki ngayong may pagkakataon na siya, ngunit nang tingnan niya ang kanyang telepono ay nakita niya ang larawan ni Aki na walang malay at nakahandusay sa lupa. Tumawag si Jun gamit ang telepono ni Aki at sinabi kay Hikaru na inalis na niya ang Mecha UD ni Aki at kung wala ito ay mamamatay siya sa loob ng ilang oras. Kung gusto siyang iligtas ni Hikaru ay kailangan niyang makipagkita sa kanya sa lokasyon na ibinigay ni Jun. Ang unang ginawa ni Hikaru ay tawagan si Alice upang ipaalam ang nangyari kay Aki kaso habang nag-aalala si Alice para kay Aki, hindi niya pinayagan si Hikaru na harapin si Jun dahil iyon ang eksaktong gusto ni Jun. Sinabi ni Alice na mag-a-assign siya ng mga ahente upang ma-monitor si Jun kaso para sa ngayon, sinabi niya kay Hikaru at Alma na huwag gumawa ng kahit ano at manatili sa kanilang kinaroroonan at pagod na si Hikaru sa mga tao na laging sinasabing masyado siyang mahina para gawin ang anumang bagay, at nagsisimula na siyang maniwala na tama sila. Ngunit tiniyak sa kanya ni Alma na may kakayahan siyang gumawa ng magagandang bagay kapag itinoon niya ang kanyang isip dito. Inamin ni Hikaru na bawat heroic act na nagawa niya ay dahil sa impluwensya ni Alma at kung wala si Alma ay mananatili siyang isang duwag. Alam niya na wala siyang kapangyarihan kapag nag-iisa subalit ngayon ay hindi na siya nag-iisa. Humingi siya ng tulong kay Alma para sa gagawin niya at pumunta sina Hikaru at Alma sa abandonadong warehouse na itinuro ni Jun sa mapa. Pagdating nila ay sinalubong sila ni Jun ng ngiti at tinanong ni Alma kung bakit niya ginagawa ito at ipinaliwanag ni Jun na gusto niya ang pinakamalakas na Mecha UD. Mabait naman sina Sinus at Dex kaso para kay Jun ay walang kwenta ang mga ito kumpara sa hinahanap niya. Ang gusto niya ay ang trigger arm dahil sinasabing sino mang magsanib sa trigger arm ay magkakaroon ng pinakamalakas na katawan at gusto niya iyon para sa sarili niya. Nagsimulang umatake si Jun gamit ang kanyang mecha kaya't napilitang tumakbo si Hikaru sa paligid ng kwarto para umiwas sa mga atake. Nang magkaroon siya ng pagkakataon ay sinubukan niyang lapitan sina Sinus at Dex, ngunit isang hakbang na nauna si Jun at naharangan lahat ng kanyang pagsubok. Tinutuya ni Jun si Hikaru at sinabi na wala siyang kwenta kundi isang mahina at bagaman hindi itinanggi ni Hikaru na siya ay mahina, tumanggi siyang hayaan itong pigilan siya sa paggawa ng tama kaya't muli siyang sumugod at nakaya niyang malalampasan si Jun ng sapat upang masira ang depensa nito. Galit na galit si Jun na pinapahirapan siya ni Hikaru at nagsimulang umipekto ang kanyang hika at dahil dito ay nagpasya si Jun na tapusin na ang lahat. Bumuo si Jun ng isang malaking kulungan sa paligid ni Hikaru at nang wala na itong matatakbuhan, in-electrocute niya si Hikaru hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Pagkatapos ay hinuli ni Jun si Hikaru at sinimulang hilahin si Elma palayo hanggang sila'y tuluyang mapaghiwalay. Laking ginhawa ni Jun na nakuha na niya si Alma at maaari na niyang ayusin ang kanyang katawan ngunit sa kanyang gulat, nakakagalaw pa rin si Elma at ibinagsak siya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari dahil hindi dapat gumagalaw ang isang mecha sa sarili nito, mas lalo siyang naguluhan nang makita niyang gumagalaw din si Hikaru at kahit na dapat ay nasa bingit na siya ng kamatayan matapos maalis ang kanyang mecha, inaabot ni Hikaru si Alma at nang magdikit ang dalawa ay tuluyang napalaya ang tunay na kapangyarihan ni Alma. Kaya naman nagsimulang mag-alala si Jun at sinubukan niyang bumuo ng kamao upang pabagsakin sila. Ngunit labis siyang naungusan ni Hikaru at Elma kaya't madali nilang nasira ito at sila'y sumugod ng kamao kay Jun. Nang akala ni Jun na napigilan niya ito ay biglang tumakbo si Hikaru at tinapos ang laban sa isang huling suntok. Bagsak na si Jun kaya't inisip ni Hikaru at Alma na maaari na silang magpahinga ngunit nagkamali sila at dumating ang pinuno ng White Ravens. Inakala nilang magkakaroon ulit sila ng laban kaso tiniyak ng lalaki sa kanila na hindi siya bayad para labanan sila sa pagkakataong iyon. Kaya nais lamang niyang dalhin si Jun at umalis. Pinulot din niya sina Sinus at Dex na balak niyang dalhin ngunit sinabi ni Hikaru na hindi niya hahayaang makakalayo siya ng kasama ang mga ito. Handa na ang lalaki na gumamit ng puwersa pero pinigilan siya ni Jun at sinabing gusto niyang siya mismo ang makatalo kay Hikaru, kaya't ipinagbawal niya ang lalaki na masaktan si Hikaru sa ngayon.
Sumang-ayon ang lalaki at ibinalik ang Mecha UD kay Hikaru subalit tiniyak niya kay Hikaru na magkikita silang muli balang araw, at sa pagkakataong iyon ay hindi na siya makakatakas ng ganoon kadali at makalipas ang ilang sandali, nagising si Aki sa ospital at muling nakakabit sina Sinus at Dex sa kanya. Nang malaman niyang si Hikaru ang nagligtas sa kanya ay pumunta siya sa bubong upang makipagkita dito. Habang sinusubukan ni Hikaru na tahiin si Elma pabalik sa kanyang jacket ay umupo si Aki sa tabi niya at may kaunting pagkailang sa kanilang dalawa, kaya't tinanong ni Hikaru kung ano ang hinahanap niya kagabi. Sinabi ni Aki na hinahanap niya ang taong pumatay sa kanyang pamilya, pero ang tanging bakas niya ay ang taong iyon ay isang worm-type Mecha UD wielder at lumalabas na hindi si Jun ang tao na iyon. Nagmadali si Aki dahil sa kanyang paghahangad ng paghihiganti kaya't nagpapasalamat siya kay Hikaru sa pagligtas sa kanya. Gusto niyang magbayad sa kanya kaso inalok niya na siya na ang tatahi kay Alma at hindi siya magaling sa pananahi. Kaya sinubukan siyang pigilan ni Hikaru at habang nangyayari ito ay biglang dumating si Meru dala ang ilang mga matamis, nagkaroon ng maling akala sa sitwasyon. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.